Hinding-hindi natin malalaman ang pinagdadaanan ng isang tao, kaya subukan po nating magbigay ng respeto. Mga ka-explorers, baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. Subscribe na po. Thank you. Kasama ng mga barkada nito ay notorious na itong si Glenda sa pambubuli sa mga batang mapagtitripan nila. Sa katunayan nga, sa paaralan nila ay ang grupo ng mga ito ang pinoproblema ng mga guro nila. Hindi kasi mapatalsik-talsik ang mga ito sa paaralan na iyon dahil sa mapera ang mga magulang ng mga ito. Marami ng mga guro ang sumubok na kalabanin ang mga ito, ngunit imbis na itong si Glenda ang papaalisin sa paaralan nila ay kabaliktaran ang nangyayari. Isang araw nga, habang may binubuli na namang estudyante itong grupo ni Glenda, ay buong tapang itong hinarang ng guro nila. Ano ba yung pinanggagawa nyo? Alam niyo bang pwede kayong mapaalis sa school na ito? Mga walang pinag-aralan, galit na wika ng teacher nila. At sino ka naman para pagsalitaan kami ng ganyan? Ang tapang mo ha, kabago-bago mo nga lang dito. Baka hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Pagmamalaking tugon naman nitong si Glenda sa teacher nito. Nang marinig ng teacher nila ang sinabi nitong si Glenda, ay nanlisik ang mga mata nito. At sinabi ang mga katagang, pag maulit pa to, makakarating na to sa principal natin. Sa sinabi nitong teacher nila, ay natigilan itong si Glenda at umalis na lang ang mga ito. Ngunit makalipas ng isang buwan ay naulit na naman ang pangbubuli nitong grupo nila Glenda. At ang masakla pa ay ang naging biktima nila ay masyadong dinibdib ang ginawa ng mga ito hanggang sa humantong sa pagkitil ng sariling buhay nito. Sa pangyayaring iyon ay walang kahit konting pagsisising makikita dito kay Glenda at sa mga kasamahan nito. Bagkus ay patuloy pa rin ang mga ito sa paggawa ng mga hindi magagandang mga gawain nila. Isang araw, isang oras bago ang selebrasyon ng kaarawan nitong si Glenda, ay nilapitan ito at kinausap ng masinsinan ng ama niya. Parang kailan lang anak, dalaga ka na. Naalala ko pa noong bata ka pa, ang kulit-kulit mong bata. Happy birthday anak. Sa sinabi ng ama nito sa kanya, ay napayakap itong si Glenda at marahang nagsalita ito. Maraming salamat pa at maraming salamat po kasi nandito kayo ngayon sa kaarawan ko. Habang nakatitig sa kanya ang ama nito, ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Pinapangako ko sa iyo anak, simula ngayong kaarawan mo ay palagi na akong present sa mga susunod mo pang mga kaarawan. Wish ko lang sa iyo anak, na lumaki kang may galang sa kapwa at respeto sa kanya-kanyang karapatan. Nang marinig nitong si Glenda ang sinabi ng ama nito, ay natahimik lang ito at patuloy na niyakap ng mahigpit ang ama niya. At nang matapos na ang seryosong usapan ng dalawa, ay nilabas naman ng ama nito ang sorpresa niya para sa nag-iisang anak nila. Niregaluhan niya ito ng bagong kotse at kung ano-anong mga gamit na gagamitin nito. Sobrang nasiyahan itong si Glenda sa kaarawan nito at tumatak sa isipan niya ang araw na iyon. Isang buwan ang lumipas, na-enjoy nitong si Glenda ang bago nitong sasakyan at imbis na magbago ito, ay mas nadagdagan pa ang kayabangan nito nang ipagmalaki niya ang bago niyang sasakyan sa school nila. Hanggang isang araw, bigla na lang nagka-problema ang sasakyan nito nang hindi na ito umaandar. Sa pangyayaring iyon ay sinubukan niyang tawagan itong kakilala niyang mekaniko na si Rudy. Ngunit ang dumating na ito sa lokasyon niya para tulungan itong si Glenda ay mas nanghina pa ito nang sabihan siya ng mekaniko nitong, "Ma'am, mahihirapan tayong ayusin to dito. Kailangan na itong matingnan ng aktual ma'am." Sa sinabi sa kanya ng mekaniko nito ay nadismaya itong si Glenda at nagalit. Ngunit wala pa rin itong choice kundi tanggapin na lang ang bagay na iyon.
at napilitan na lang itong mag-commute pauwi ng bahay nila. Sumakay itong si Glenda ng jeep pauwi ng bahay nila. At habang nasa kalagitnaan na siya ng biyahe ay di inaasahang may nakatabi itong isang lalaking construction worker. Dahil sa babad ito buong araw sa kakatrabaho, kaya nangangalingasaw ang amoy nito. Sa mga sandaling iyon ay di nakinaya nitong si Glenda ang amoy ng lalaking iyon at nagawa niyang magreklamo sa harap nito. "Kuya, ano ba yan? Kunting respeto naman ho sa katabi nyo. Maligo naman po kayo bago kayo sumakay ng jeep. Ang baho-baho mo." Napayo ko na lang ang lalaking iyon nang sabihin iyon nitong dalaga. At dahil sa lakas ng boses nito, ay halos matawa na rin ng ibang mga pasahero doon. Nang maya-mayay, dahil sa hiya ng lalaking iyon sa ginawa nitong si Glenda, ay bigla na lang itong pumara at bumaba. Kinaumagahan, nang sa school na itong si Glenda, ay masaya pa itong kwenento sa mga kaibigan niya ang ginawa nitong pagpapahiya sa nakatabi niyang construction worker. At habang kinikwento niya iyon, ay tawa naman ng tawa ang mga kasamahan nito. Hanggang isang araw, habang naglalakwat siya ang magbabarkada, ay nakaramdam ang mga ito ng gutom. At sakto namang meron silang nakitang kainan malapit lang doon. Habang namimili ng pagkaing o-orderin itong si Glenda, ay napatingin siya sa isang madungis na lalaking kakarating lang. At namumukhaan niya itong yun yung mabahong lalaking nakatabi niya nang sumakay siya ng jeep. Binulungan nitong si Glenda itong kaibigan niyang si Clarice. "Friend, nakikita mo ba yung lalaking yan?" "Bakit naman? Anong meron?" tugon ng kaibigan nito. "Yan siya, yung kinikwento ko sa inyong mabahong lalaking nakasabayan ko sa jeep." "Akalain mo at dito ko pa siya ulit makikita?" wika nitong si Glenda. Nang sa hindi nila inaasahan, nang narinig pala ng may-ari ng karinderya ang mga pinag-uusapan nila, hanggang sa nagsalita ito. "Yung lalaki bang yun ang pinag-uusapan nyo? Orly ang pangalan nun. Naaawa nga ako sa batang yun eh. Kaya palagi ko yung pinapapunta dito para bigyan ng pagkain. Panganayan siya sa 6 na magkakapatid. At simula noong mawala ang mga magulang niya ay solo na niyang binubuhay ang mga maliliit pa niyang mga kapatid. Noong nakaraang araw nga ay naawa ko dyan dahil bigla na lang inatake ng hika ang isa niyang kapatid. Kaya kahit busy sa pagko-construction ay napilitang umuwi para maalagaan lang ang kapatid. Bilib ako sa sakripisyo ng batang yan. Mas inuuna ang mga kapatid niya kaysa sa sarili niya. Kaya mga iha, mas blessed kayo kasi hindi nyo pinaghihirapan ang mga bagay-bagay." Nang marinig nitong si Glenda at ng mga barkada niya ang kwento ng babaeng iyon, ay napatahimik lang ang mga ito at napaluha. At sa puntong iyon ay naalala nitong si Glenda ang payo sa kanya ng ama nito. Sa natutunang leksyon nito ay nagkaroon ng realisasyon itong si Glenda at nagbago ito. Mga ka-explorers, ugaliin po nating magbigay ng respeto sa mga taong ating nakakasalamuha dahil di natin alam ang kanilang pinagdadaanan.